Good day mga Paps, it's your boy Paps Nix, and isa na namang vlog ngayon na medyo may information tayong isi-share. Alright? So syempre, dito na naman tayo sa pet shop. Alam nyo naman, hindi tayo makaalis kasi wala tayong bantay. Ako lang talaga yung tao dito. Patulog na kasi ako kagabi. Merong nagtanong si ma'am. Ito yung sabi niya, ano po marerecommend yung dog food para sa 2 months old BM puppy? So take note, Belgian Malinois daw yung puppy niya. And mag-a-assume ako na bago yung puppy ni ma'am, no? Kakakuha niya lang ng puppy. So marami rin kasi nagtatanong about dito. Ano ro ba yung magandang dog food? Ano ro ba yung mga vitamins? Ano ro yung pwedeng gawin pag bago yung puppy? Alright, so ganito kasi mga paps. Kung meron kang bagong kuhang puppy, kahit anong breed pa yan, meron naman ako masasuggest sa inyo na magandang dog food na pwedeng gamitin. Pero ang pinaka number 1 na advice ko sa inyo, kung ano yung dog food na ginagamit ng breeder, yun ang i-continue nyo. For example, ang ginagamit niya ay Pet 1 puppy, yun ang i-continue nyo, no? Yun muna sa simula. Kasi pagdating ng puppy nyo, ang tendency niyan, stressed yan. Kasi bagong environment, bagong quality ng tubig yung ipapagamit nyo sa kanya, bagong lahat bago. So, stress talaga yung puppy. Kaya advice ko, wag nyo munang kagad papalitan ng dog food yung mga puppy nyo. Kasi yun nga, may chance talaga na magtai yan or magtai ng merong kasamang konting blood. So yun yung mga possible na pwedeng mangyari kapag binigla nyo yung puppy nyo na magpalit agad kayo ng dog food. Pero ang advice ko sa inyo, no, personal experience ko lang, ito yung mga pwede nyo gamiting dog food, no. Ako personally, ito yung mga binibenta ko ditong dog food. Okay? Okay ito. Oh, may pusa na naman dito naka ano eh, oh. Papakute na pusa eh. Dito ka. Up, here. Okay. So ito yung personal na ginagamit ko talaga. Special dog puppy. Siyempre, I'm not promoting that one because na in-sponsor sa akin kasi ako, yan talaga yung personally ginagamit ko and subok ko na. Nung nag-breed ako ng puppy, itong special dog puppy yung pinakain ko sa mga puppy ko since start silang kumain nung 3 weeks hanggang 2 months, ito talaga yung pinapakain ko. Yan. So, syempre, ang kagandahan nito ay yung mga specs na kasama niya, lalo na itong yuka, hindi masyadong mabaho yung kanyang stool. Tapos, meron din siyang mga calcium. Ito para sa blood. Ito para sa skin, pangpaganda. Tapos, mataas din yung protein nito. So, to advisable sa mga large breed. Ito nga pala, kung di ako magkakamali, Italy to eh. Teka, saan na ba yung plug? Ito? Italy ba to? Yan, parang Italy tong special dog eh. Yan yung una kong ma-advise. Tapos share ko lang, nung sa breeding ko dati, ito kasing special dog, binibili ko sa online. Naubusan ako ngayon. Pinakain ko muna yung mga puppy ng dog food na dati kong ginagamit. Hindi ko na sabihin yung pangalan, kulay pula yung kanyang lagayan. Tapos, nung kumain sila, okay lang din naman, kinakain din. Ang problema, yung poop nila, sobrang lambot. Tapos, ang dami. Parang kung gaano kadami yung pinakain ko, ganun din kadami yung poop nila. Hindi masyadong na-absorb nung katawan nila. Kaya advice ko sa inyo, pag meron kayong puppy, lalo na Belgian or large breed, huwag yung titipirin sa quality ng dog food kasi may chance talaga na hindi yan lumaki ng maayos or hindi niya makuha yung potential niyang laki. Baka maburit, ganun. Tapos, ito naman, itong Aussie puppy. Yan. Ito hindi ko pa nasubukan pero marami rin gumagamit nito. Maganda rin daw ito organic kasi tsaka siya, low sodium. Nakalagay din low sodium siya. Hindi raw sobrang taas ng hindi siya maalat ganun. Tsaka mabango to eh. Mabango amoy nito. Parang gusto kong kainin eh. Joke. Mabango yan yung Aussie. Medyo pricey lang yan eh, kasi parang 3,000 plus yung isang sako niyan. Meron din tayong adult. Tapos, ang last na i-advise ko sa inyo, ito namang Pet 1. Ito okay din to. Pet 1 puppy. Yan, mataas din ang protein niya, 28 din, no? So, yung tatlong dog food na yun, yung ma-advise ko kapag meron kayong Belgian Malinois puppy, yun yung ipapakain nyo. May nagsabi sa akin, Vitality. Maganda rin daw yung Vitality. Okay din. And, importante kasi sa dog food mga paps, titignan nyo rin syempre yung mga nakalagay doon, kung ano yung mga ingredients na ginamit, titignan nyo rin kung ano yung
kung ilan yung protein na na available dun sa dog food na yon. Kasi tandaan nyo, kapag ang aso nyo ay large breed kagaya ng Belgian, kung gusto nyo makuha talaga yung potential niyang laki, simula pagka-rehome niyan sa inyo 2 months up to at least 10 months, dyan nyo yan papakainin talaga ng quality dog food, good nutrition. Yan talaga yung kailangan bumomba kayo. May mga nababasa rin kasi ako sa group na nagtatanong, ito po yung Belgian ko, 4 months, 5 months, maliit po ba? So, yung iba maliit, yung iba sakto lang, yung iba oversize. So, yung maliliit po or mga hindi masyadong lumalaki na aso or Belgian, unang-unang reason yan, syempre nasa genes yan. Baka naman yung pinagkunan nyo is talagang hindi talaga siya heavy bone or maliliit talaga or baka hindi pure breed. Pangalawang reason po, malaking factor dyan yung nutrition ng puppy. Lalo na kapag start pa lang ng pagpanganak, pagpadede ng nanay, malaking factor po yung quality ng gatas, yung mga pinapakain sa kanya nung maliit pa, at yung ipapakain ng mga bagong owner ng puppy. Subok ko na yan, marami ako nakitang ganyan na hindi pinakain ng magandang dog food, tapos medyo maliit nga yung aso, tapos yung ibang kapatid, ang lalaki, ang tatangkad, ang ganda ng katawan, kasi nga, pinakain ng quality dog food. Basta kapag may bago kayong puppy, lalo na Belgian, high protein diet, quality dog food, mixed vegetables, yung papakuluan nyo lang yung mga carrots or kalabasa, tapos huwag nyo kakalimutan yung gatas. Magbigay din kayo ng milk pag puppy pa, at least hanggang 6 months or so. Tapos ako naman sa puppy na Belgian, ito talagang Forza Blue yung ginagamit ko. Meron kasi itong mga growth factors growth factor na CGF. Talagang subok ko na yan, nakakalaki yan. Ito naman, pwede to sa large breed pero okay na rin to sa small breed. I mean, sa small breeds, okay na to pang sigla, pang palakas kumain, pang palakas ng immune system. So, pwede rin pagsabayin to sa mga Belgian sa 2 ml sa umaga, 2 ml sa gabi. Pwede rin yun. So, importante kasi mga paps yung vitamins dahil syempre dyan lumalakas yung immune system ng mga dogs natin. Syempre, pag mas malakas yung immune system, mas may panglaban sila sa mga sakit-sakit, lagnat, yung mga tamlay kumain. So, importante rin talaga yung vitamins. Yan, huwag nyong tipirin yung mga aso nyo. Once na nag-acquire kayo ng aso, bumili kayo, expect nyo na maraming gastos yan. Ito kasing doggy beef na to, wala namang nakalagay dito kung pang puppy or pang adult. So, ayan, makikita nyo, 21 lang yung protein yan. Tapos, ang components na to ay, real beef. So, ito, subok ko naman na, yan ang ginagamit ko ngayon sa mga large breed ko for maintenance. Ang benta ko nito ay 425 tong 5 kilos. Okay naman siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ako nakatipid. Kasi nung malilit pa yung mga aso ko, like young adult pa lang sila, malaki yung gastos ko. Umaabot ng at least 5,500 to 6,000 a month. Yun yung nauubos ko. So ngayon, malalaki na sila for maintenance na lang. I-compute natin ngayon kung magkano na lang yung nagagastos ko sa kanila every month. Alright, so mga paps, meron ditong 35 kilos ng doggy beef. Mas makakamura kasi ako pag ganyan ang kinukuha ko. So 35 kilos, ang laman niyan ay 7 na tigpa 5 kilos. Yan yung ginagamit ko sa mga aso ko. Diyan na rin ako kumukuha. So ngayon, para ma-estimate natin kung gaano ba talaga kadaming dog food ang nakakain ng mga aso ko. 3 sila. 2 BM, 1 German. Ito yung ginagamit kong takalan. Ayan. Ganito kalaki, parang ice cream to eh. Ang dumi na nga oh. Kasi ito laging tinatangay ng mga aso eh. Anyway, wala namang kaso yan. So, ito yung takalan ko. Hindi ko alam kung ilang grams to. Pero, takalin natin. Everyday, once a day feeding lang ako ah. Ang pinapakain ko, 1 cup ng ganito. Bawat isa sa kanila. So, puno. Tapos, nilalagyan ko rin ng konting rice. Ayan. Ayan, ganyang kapuno. Isang aso yan. Every once a day lang ang pakain ko. Okay. So, ang pala niyan is 500 grams. No? 500 grams siya. So, 1.5 kilo a day pala yung kinakain ng mga aso ko. Times natin, 1.5 times 30. Yan talaga yung sinasabi ko pag large breed yung aso mo. Masakit talaga yung pakain. Kaya dapat maghanap-hanap na rin talaga ako ng ganito, yung medyo mura-mura lang na dog food. So, kung 1.5 times 30, kumakain ng 45 kilos yung mga aso ko. No? Estimate ko 40
Mga ganyan, nasa 45 kilos yung kinakain nila. So bago matapos yung isang buwan, nauubos na yung 35 kilos na doggy beef. So mas mura-mura pa rin kasi binibenta ko siya ng 2,870. Mas tipid na compare nung dati na umaabot ng 6,000 yung gastos ko kasi nga nagpapalaki pa lang yung mga aso. Kaya ayun, mas nakatipid na ako kasi nga for maintenance na lang naman yung ginagawa ko. Hindi naman na kailangan ng mga aso ko yung high protein diet. Basta maganda yung katawan nila, maganda naman yung coat, tapos maganda naman yung poop nila. Okay na yon, good for maintenance na yon. So yun lang mga paps, hanggang dito na lang ulit. At sinagot ko lang naman yung tanong sa akin ni ma'am. So sana nakatulong ulit tong vlog. Mabilisang vlog lang, no, medyo informational vlog lang. Sasabihin na naman sa akin ng mga kapatid ko niyan, Paps, puro na lang pakain ang vlog mo, puro na lang feeding routine, no? Pero okay lang. Kasi yun talaga yung reality eh. Yun talaga yung sineshare ko na, alam niyo yun, yung puro experience ko lang sa pag-aalaga ng mga pets, ng mga dogs, no? Yun talaga yung pinakamatagal mong gagawin, magpakain, maggamutin yung mga aso mo, 'di ba? Yun yung matagal mong gagawin diyan. Kaya yun yung mga sineshare ko sa inyo, yung experience ko lang. Okay, hanggang dito na lang. God bless and keep safe. Pops Nicks out.